Magandang hapon po. Ito naman pagtitirahin natin, titiradurin natin si Arnan Panaligan. Akalain mo ba naman? Ha? Yung press speech ni Panfilo Lacson ay detalyado. Puro mga ebidensya na nagpapakita na kung anong kagalingan o kagalingan ng pagnanakaw ng flood control doon sa Oriental Mindoro na kung saan ay congressman si Congressman Alan Arnan Panaligan. Kanya-kanyang nagdi-deny, wala daw si kinalaman, parehas lang style ni Kwan, na sagot ni Joel Chua, sagot ni Abante, sagot ni Arnan Panaligan, wala raw sila kinalaman doon. Proyekto daw yun ni President Bongbong Marcos at inaprubahan lang daw nila. Bistado na kayo, pinakita na ni Ping Lacson na sa proyekto na hiningi ni Bongbong Marcos para sa 2025 na budget, ay hindi kasama yon. Dalawang pinagdidiinan pa ninyo, dinagdagan ninyo. Ibig pong sabihin, kayo po ang may-ari kayo po nag-insert na mga proyektong yun. Mahiya ka naman talaga, Terry Redon. Mahiya kayo, Joel Chua. Mahiya kayo, Abante. Mahiya kayo lahat-lahat. Puro mag-resign kayo lahat. Ang boss nyo dapat mag-resign niya si Saldi ako Bicol. Mga kwan kayo, ninanakaw yung pera ng bayan. Pakinggan natin yung salita ni Arnan Panaligan na naghuhugas kamay na ngayon. Dati, inaangkin kanyang mga proyekto. Wow, magagaling proyekto ko. Ito po ay sa pagsusubikap ni Congressman Arnan Panaligan na magkaroon ng proyekto sa Oriental Mindoro, sa bayan ng Bako at sa Kanauhan. Ngayon, inaayawan nyo. Wala po akong pakialam dyan. Naku, ano ba talagang totoo? Panaligan? Ito, pakinggan natin ang sinabi niya. Yung pagtatanggi niya. Unahin natin yung pagtatanggi niya. Nakakahiya naman itong gagong ito. Ito, pasensya na. Wala akong masalitang magamit eh. Pasensya na sa paggamit ng salitang gago. Ito. Ulitin natin. Ito. Majority Leader Arnan Panaligan firmly denies any involvement in the alleged anomalous flood control projects in Oriental Mindoro. This comes in response to Senator Panfilo Lacson's privilege speech, which flagged questionable flood control projects in Nauhan and Bako. Since these areas fall within Panaligan's district, he was implicated in the issue. The congressman clarified he is neither the proponent of the project nor connected to its contractor, calling it unfair for him to be dragged into the controversy. In fact, to help resolve the issues, he wrote the DPWH in 2024 requesting immediate action. Panaligan also expressed willingness to speak with the senator regarding the matter. Itong kapatunay na hindi tayo proponent, hindi tayo nag-fund yan, at tayo walang kinalaman sa implementation yan. Tangina mo! Sarap mo sampalin, sarap mo suntukin. Ipadisbar kita. Ilista na kita. Attorney Arnan Panaligan. Si Joel Chua, dalawa na kayo. Nung hindi pa nasira, angkin kayo ng angkin, proyekto nyo yun. At through the efforts of Congressman. No? Kaya nga ako ang sumulat July 2024 pa yan kasi noong July 24 may nasira na rin. Then itong habagat noong July,
ay nadagdagan ang sira. I'm willing 2024, itong taon lang yan. Kasama sa 2025 budget yan, ugok. to explain sa kanya, I'm going to sit down sa kanya para ipaliwanag itong side natin. Eh bakit doon inaamkin mo na kayo proyekto mo? I can also deliver my own privilege speech here to clear Deliver things ka up. ng privilege speech mo. Sa tingin ko naman ay parang unfair na tayo ay matatanag ka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Gusto niyo palabasin na si Bongbong Marcos gumawa niyan. At inoprobahan daw niya. O ito ngayon, ang kinagalit niya na privilege speech privilege speech ni Panfilo Lacson. Pakinggan natin. Talagang matindi talaga ito si Arnan Panaligan. Buisit ka! Buisit! Inubos mo yung pera ng pamahalaan natin. O ito, pakinggan nyo. Ang privilege speech ni Panfilo Lacson. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions. Ipapakita ko sa inyo. Bako at Nauhan, Oriental Mindoro. Bako, Nauhan, Oriental Aguila, Mindoro. Congressional Ito mo yan, insertions. Arnan Mr. Panaligan. President, Ugok. when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement and perhaps to hold them responsible? Nagmaybang ka. Funded by my office. Pinunduhan niya ng opisina ko. Arnan Panaligan. This explains the logic why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions. O dapat ilagay ang paglabas ng budget, ilagay kung sino ang nagsumingit niya ng pondo. Ito, noong wala pang sira, claim ng claim. Ngayon, nung sira na, From the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Bako, both in Oriental Mindoro. distrito mo ito, Arnan Panaligan. Ugok! Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Bako, Oriental Mindoro, one banner reads, Congressional Project. Congressional project, may banner Aguila. Ang Aguila po, yan si Arnan Panaligan. Yan, ebidensya na sa'yo, kiniklaim mo. Kaugok. Tapos ngayon, ayaw mo na sabihin, dinideny mo na hindi sa'yo. Congressional project, construction of flood control, structure along Barangay Burbuli, Alag River, Bako, Oriental Mindoro, may ilalim pa, Aguila. Yan ang Aguila po, yan po si Arnan Panaligan, grupo niya. Construction of flood control structure along Barangay Burbuli, Alag River, Bako, Oriental Mindoro, Aguila. Aksyon, gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura. Ayan ang grupo ni Arnan Panaligan. This project, awarded to Silver Wolves Construction Corporation again, Silver Wolves, yan, paborito mong kontraktor, Arnan Panaligan? Silver Wolves Construction Corporation. is worth 95 million pesos. It is an ongoing project to be completed in December 2025. This project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. This prompts us to dig deeper into the web. And as they say, social media is a great resource of evidence, which lawyers fondly call
testimony against self-interest. In one Facebook Tama. post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishments Ayan ha, pangalan, Congressman Arnan C. Panaligan, House of Representatives, Midterm Accomplishment Report. Nakalagay June 30, 2022 to December 31, 2023. Part 2, Performance as District Representative, Projects and Services Delivered and Rendered to the People of the 1st District of Oriental Mindoro. Hindi ka ba mahiya niyan, Arnan Panaligan? report covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, O yan ha. funded by his office. O yan, ang funded by his office, dauhan, 3,728,471,000 pesos. Yan, kiniklaim mo yan, Arnan Panaligan. Next, Baco, sa bayan ng Baco, 807,750,000 pesos. Kiniklaim mo yan, Arnan Panaligan. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerteng napondohan. Isa pa sa pinagmamalaki ng mga pag-angking congressman ay ang flood Mapag-angking congressman. control structure sa Butas River upstream. Tingnan mo yung ginawa mo. Masdan mo yung ginawa mo. Congressman! Masdan mo ang ginawa mo! Barangay San Jose, Nauhan, Oriental, Mindoro. We took time to visit the project, Mr. President, which he referred This to is very as a successful. national Rayman Builders, programa mo rin. Unprogram pa yan napalusutan, napakuna ng pundo. Pag unprogram kasi ang pundo sa GA, hindi dapat magkaroon ng pundo. Nahanapan ng pundo, 331,445,000 pesos and 702 pesos and 70 centavos. Grabe ka. Congressman! Masdan mo ang ginawa mo! project through congressional allocation. The project was awarded to Rayman Builders for 231 million pesos. At hinugot pa rin ito sa unprogrammed funds. Dalawang projects na po ito ng Agila na natuklasan namin mula Agila! Masdan mo ang ginawa mo! Ayan. Arnan Panaligan! Masdan mo ang ginawa mo! sa unprogrammed funds. Isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat, A, may excess Grabe, revenue collections. Hindi basta-basta makakuha ng pundo sa program. Kasi marami kang dadaanan. Kumbaga, walang pundo yan. Hinanapan mo pa ng pundo. Grabe ka, Congressman. Congressman! Masdan mo ang ginawa mo! Or B, new revenue collections. Or C, those arising from new tax or non-tax sources. Or D, approved loans para sa foreign-assisted projects. Naghanap pa ng loan? Gago. Mahaba din ang requirements dito, Mr. President. So, ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? Agila. What gives Agila! Agila! Masdan mo ang ginawa mo! Mr. President, kung saan may multimillion projects, dumadapo ang agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng agila. Lumilipad ang agila. Isa lamang po ito sa napakaraming banners at social media posts ng congressional insertions
ng mga politiko na naglipana sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. President, ituloy na po natin ang diskusyon tungkol sa aming mga obserbasyon sa lalawigan ng Oriental Ito, Arnan Mindoro. Panaligan. Ulitin natin. Without taking anything away from the good but suffering people of this province on the legitimacy of their needs due to its high flood susceptibility. I want to speak of the billions of appropriations for flood control projects poured into this province in Luzon's eastern flank. Mr. President, when someone gets the largest share of the pie, we naturally ask why, especially if such a prize comes from the taxpayers' tab. In Oriental Mindoro, for example, we wonder why among its 14 municipalities, one town tops the bill. Sa pagsalo ng buhos ng pondo, nauna ang Nauhan. 10 billion. Nauhan Oriental Mindoro received a sweeping 55% of the province's 2025 flood control budget. Katumbas ito ng 10 bilyong piso para sa flood control projects ng bayan ng Nauhan pa lamang. Bakit? Congressman, bakit? Fair enough, given the coastal topography and of the municipality, which includes Itong mag-asawang tubig pala na ilog, oh. Dalawang ilog nagkatabi. Kaya pala mag-asawang ilog ang tawag. its lowland plains and extensive river systems such as mag-asawang tubig, Nauhan, and its people badly need flood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last 3 years alone, amounting to approximately 19 billion pesos and nearly doubling each year, Nauhan lang yan, ha? 19 billion. raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he Oh, nagreklamo si Bons Dolor. Laban sa iyo, Panaligan, kaya wag ka nang ihalal diyan sa Oriental Mindoro. Mga kampanya talaga ko laban sa iyo. alleged as anomalous flood control projects, we had already dug deep in our study, literally sifting through years after years of appropriations for these projects. True to form and with due diligence, Dito mo makikita. Paano kumikita ang congressman na may gobernador? Hindi ba nagbabantay si Governor Bons Dolor? Ano, Bons Dolor, bakit hindi mo binabantayan yan? Paano nakalusot ang programa ni Aguila? Arnan Panaligan. immediately dispatched my staff to Oriental Mindoro to verify the data we gathered about Nauhan and to validate the governor's Grabe, kita mo po tulay? claims. Mindful of political bumps Ay, di pala tuloy. we may Rocket encounter, yun. my directives are clear. We must see Yan, tingnan niyo yan. Grabe. Panaligan! Masdan mo, ginawa mo! no political color and remain impartial in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across 10 barangays to randomly check flood control projects based on the list of awarded contracts from 2023 to 2025 that we obtained from the DPWH website. The field validation came in the aftermath of the widespread flooding in the province of Oriental Mindoro during the Habagat. Una sa aming listahan ang Barangay Mulawin. Grabe. Sa 70 barangay ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang Barangay Mulawin ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Sino kaya ang makapangyarihang funder sa Barangay Mulawin? Si Bang Panaligan. We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version, and GAA, as well as the DPWH awarded contracts in Barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for 8 flood control projects, only 810 million pesos for 3 projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat,
was inserted in the Putang House ina. version, Mr. President. Inserted 1.1 billion. Ang gusto lang ni BBM na gasto sa proyekto niya dyan, 810 million lang. I-insert mo 1.1 billion. Ha? Panaligan! Masdan mo ang ginawa mo! President. Rightly so. Most of these congressional insertions were tagged for issuance of SARO or withheld by Malacanang. Tingnan mo to, ha? Construction of flood, lahat pala, pinapasok pala talaga lahat. Save for the curious case of two projects worth about 300 million pesos already awarded and ongoing construction with target completion in December 2025. Mr. President, sa buhos ng budget sa barangay na ito, inaasahan natin na may proteksyon na ang mga Panaligan! Masdan mo ang ginawa mo! residente ng Mulawin mula sa baha dulot ng bagyo. Sa kasamaang palad, habagat pa lang at hindi pa man naitalang bagyo ang tumama sa probinsya. Gumuhuna ang ilang parte ng mga diking pinaggastusan ng daang milyong piso. Inagos na rin ng tubig, baha, ang bilyong pisong danyos ng nasirang flood control. Grabe. Ito mismo ang parehong barangay na gustong inspeksyonin sana ni Governor Dolor noong nakaraang Sabado lamang, kung saan napabalita ang pagharang sa kanya ng security personnel sapagkat ayon daw sa kontraktor ng proyekto, kinakailangan ng written approval mula sa DPWH bago makapasok ang sinuman sa construction area. Mabuti na lamang, napuntahan na rin po ng aking team ang di umano'y restricted area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Sa mismong, actually pinagbawalan din ang aking staff na lumapit sa proyekto. Pero sapat na ang kuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito. Na halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang kumpunuhin at remedyohan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. We are willing to submit our drone shots and other pieces of evidence to assist in the investigation and prosecution of those involved in these anomalous projects. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuho na agad ang dike dahil sa nakaraang bagyong Krising, Dante at Emong. Kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inalaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 million at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. We go to another top-billing barangay, Barangay Tagumpay. Grabe! Barangay Tagumpay, Filinauhan is another case of flood control. Sa taong 2023 at 2024, halos abot kamay na ng mga taga-Barangay Tagumpay ang tagumpay na layunin nitong maging ligtas sa mga pagbaha,
dahil sa halos 2.55 billion piso na pondong nilaan dito. Binubuo ito ng 10 proyekto sa paggawa ng road dike sa mag-asawang Tubig at Bukayaw River. Sa ulat ng gobernador na bineripika ng aking mga staff, ang mga bahagi ng bilyones na proyektong ito, 2 beses na pong nasira ngayong taon. Ang pinakamalala nitong nakaraang bagyong Emong. Sa mga larawan o video nakuha ng aming team, kapansin-pansin nga naman na imbes na graba, buhangin at simento, buhangin ang laman ng structure na ito. Kaya naman, ayon din sa mga residente, sa sandaling magkabutas, mabilis na pumapasok ang tubig at kinakain ang ilalim. Sa aming pag-iimbestiga, hindi rin daw di umano masusunod o nasusunod ang dapat na lalim ng pagbabaon ng mga sheet piles na magiging suporta ng buong road dike. Isa pa sa nakita namin, ang barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng river dike. Grabe, Sa aming dami-dami, pagsisiyasat, Panaligan. isa ang barangay na ito sa pinakamaraming buhos ng proyekto noong 2023 at 2024. Tumabo po ito ng 1.764 billion piso para sa construction ng road dike sa kahabaan ng mag-asawang Tubig. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Nako! Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Mr. President, sinuyod din namin ang ilang pangbarangay na binuhusan ng pondo, ngunit hindi pa rin nakaligtas sa daluyong ng pagbaha dahil sa karamihan ay substandard, gumuho at hindi napanindigan ang pagiging flood control structure. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod na ipapakita natin. Sa Barangay Pinagsabangan 2, higit 228 million piso ang pondong nilaan, pero ang reklamo ng mga residente, putol-putol ang pagkagawa ng river control. Malaking bahagi rin ito ang gumuho ng nagdaang habagat. Sa Barangay Melgar, nirereklamo ng mga residente ang mababaw na pagkakabaon ng mga bakal sa ginagawang dike. Sa taong ito, 3 coastal road shore protection ang itinatayo na ang suma total ipapalo sa halos 693 milyong piso. Sa Barangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 million. Ngunit hindi pa man tapos ay nasira na ulit dahil sa habagat. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Kung sa Oriental Mindoro gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President, ipapakita namin ang mga lugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa Kalapit Barangay, sa Barangay Apitong, isa sa mga proyektong matyagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along mag-asawang Tubig River, Sitio Dique, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro, na na-award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa Sitio Dique. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sitio. Ang alam lang nila,
mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Mr. President, distinguished colleagues, tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Hanggang doon kay Arnan Panaligan. Panaligan! Masdan mo ang ginawa mo! Putang guni-guni ng mga proyekto mo. Grabe. Grabe. Tapos itong sagot ni Panfilo Lacson sa kanyang pag-deny na wala daw sa kinalaman. Tanginan nyo. Sorry. Ina mo! No, ito, sagot ni Panfilo Lacson. Panaligan ang naturang proyekto. Tapos sa kanya ito ipinagkaila noong naging kontrobersyal na. Bagamat sinabi ni Panaligan na exclusive authority ito ng DPWH, dapat daw binabantayan pa rin ito ng mga kongresista para masigurong hindi depektibo o substandard ang gawa. Hinala ng senador, posibleng hindi lang si Panaligan ang nagmalaki ng ganitong mga proyekto, pero hindi na i-post o tinanggal na sa social media o tarpaulin nang umusbong ang issue ng korupsyon sa flood control projects. Easier sa agenda, no? Kasi nga walang record eh. Itatanggi lang nila. Natawa nga ako doon sa sagot kasi sabi niya wala siyang kinalaman. Pwedeng wala nga siyang kinalaman doon sa insertion. Madali tanggi yun eh. Pero Ted, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya na lahat yun nasa net. Alam mo, yung paso doon sa nauha na yun, yung nasa net doon, 810 million lang. Tama. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Yan ha. Very clear. Grabing ebidensya. Kaya kakasuhan ko siya ng disbarment. Pure heart. Sana yung Sparrow unit na ubos sa mga yan. Nuclear reactor reacts. Panaligan, impeachment pamor. Ha? Siya pa ang abogado, impeachment prosecutor laban kay Sara Duterte. Sino ngayon na mas tarantado? Mas kawatan? Si Sara Duterte o si Arnan Panaligan? Grabe ka. Sabi ni Noel Ruiz, dapat magkuditan na kayo para matanggal na lahat ng mga politikong corrupt. Kasuhan natin ito ng misconduct, disorderly conduct sa Kongreso, patanggal natin. Grupo ng mga budos yung Agila. Noel Ruiz, nakakalusot. Kasi wala na ginagawang ito, Sara Duterte, ito yung mga tumitira sa iyo. Grabe ko kumain, bilyon-bilyon. Terminal 1, ano yung Benny Abante, puro kayo accountability ni BP Sara. Ay puta, mga kawatan. Numero 1, Abante, Chua, Panaligan. Grabe. Ito, Tambalos-Los, anong ginawa mo? Ito ba si Elizalde ko? Itong produkto ng ginagawa ninyo, pagkutsabahan sa isa't isa. Armando David, dahil sa may pangulo pala sila sa ISOAR, Kaya, pwede kong katin, Tambalos-Los! Masdan mo! Ginawa mo! Grabe. Perdi Pinto, sige, ganyan lang, paki-share, paki-like, paki-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at mag-imbitahin ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak na dito na tayo sa aking channel at dito natin bubuuin ang kinabukasan ng ating bayan. Kasi lahat dito ay katotohanan at katarugan at paggalang sa batas at ipaglaban natin ang batas. Kahit sino man ang tatamaan at kahit sino man ang mabibiyayaan. Basta batas tayo.
Salamat po.